Yung boyfriend mo, anong mga naging problema nyo? Yun nga po, before ako mag-work sa bar ko, sobrang gaan lang. Ang masayang lang lahat, masayang family ko para sa amin, masayang family niya para sa amin. And then, hanggang sa may confirm na alis na ako para mag-join ng barko. So, before yon lagi niya akong binibiro-biro na, sasampa ka pa ba talaga? Alis ka pa ba talaga? Tapos, ayun po, so parang nagkakaroon na ako ng idea na baka may takot siya. May takot siyang mawala ka? May takot po siyang mawala ako or baka makamit hindi ka siya, ng iba. Opo. Tapos, ganun din naman yung nararamdaman ko. Pero kasi po, nasa point po siya sa relasyon namin na nanghihina siya eh. So, kailangan ko po magpakatatag kahit na may mga doubts din naman ako sa kanya. Kailangan ko pong ipakita na naniniwala akong kaya naming i-push yung relasyon LDR ko. niya. Opo, yung LDR. So, ayun po. Umalis po ako, inatid niya pa ako sa airport. Then, after 6 months or 5 months po ng first contract ko, may mga nagme-message na po sa akin na, girl, na ikaw ang seaman pa nga po yung tinawag ako noon. Ikaw ang seaman pero ikaw ang niloloko. Nako. Ay, nakahanap siya ng iba. Opo. Parang may babae po siya. Tapos, kinonfront ko po siya noon. 2 babae na din po kasi yung nag-message sa akin noon. So, kinonfront ko po yung guy, yung ex ko po. Siyempre, number 1 rule po ng lalaki, walang aamin. Diba? Hindi po siya talaga umamin. Pero ako po, nag-detach na po ako sa kanya noon. Nakipaghiwalay po ako sa kanya. Tapos, Pero napatunayan mo talaga? O nagbase ka lang talaga dun sa tawag o text tsaka, message? ano rin po sinabi ko na rin po sa kanya na masyado na ako. Kasi first contract ko po, nag-a-adjust yung katawan ko sa work, ganyan, oras So? po. Parang sobrang exhausting po nung pakiramdam na yun na biglang may magme-message sa akin. So, nakipag-break po ako. So, masasabi natin hanggang ngayon nananatiling aligasyon yan. Yes po. Kasi hindi ko rin naman po Hindi mo napatunayan. Mayroon lang nagsabi sa'yo at yun na yung nag-meet siya, nagdagdag sa pagod mo. Actually, meron pong picture kasi Na may kasama rin po siyang babae. After a month po, napauwi po ako ng barko kasi nga po, parang sa medical ko po, parang sa stress, pinauwi po ako para mapacheck. Then, nagkita pa po kami noon. Tapos, tinatanong ko po siya anong gagawin ko, makikipag-ayos ba ako. Kasi nga po wala pong confirmation kung may babae talaga siya. So, tinatanong ko po siya kung babalikan ko ba. Kasi nakikipagbalikan na po lalo na nasa Pilipinas po ako. Tapos, ang sabi niya po, kung mas angat na yung sakit, let go. Pero hanggat mas angat yung saya, magstay ka or At saka try kung mo masama pa. na yung epekto nito sa'yo eh. Katulad nun, Opo. may medical na implikasyon sa'yo yung stress na dinudulot ng mga pangyayaring yun eh. Yes po. Kaya hindi rin naman kita masisisi kung sagipin mo yung sarili mo, di ba? Opo. Pero tapos, ayun po. Nagbi-bleed siya eh. Sa sobrang stress, nagbi-bleed ka sa Yes barko. po. First contract ko po, parang 1 month akong nagbe-bleed. Na-diagnose po ako ng PCOS. So, tapos nakikipag-ayos po sa akin yung boyfriend ko. Kaya rin po siya na-inis din sa akin noong time na yun kasi bumalik ako. Oo. Di ba? Ganyan naman sila. Hingi sila ng opinion. Tapos tayo talaga pag-iisipan talaga natin. At ibubuhos natin ang sinseridad natin sa sasabihin, di ba? Opo. Tapos totoo. hindi susundin. Hindi susundin. Oo. Yung Diba? puso pa rin masusunod. Yung todo advice ko po talaga sa kanya, yung halos, alam mo yun, saktan mo. At saka ikaw, nasistress din naman kaibigan sa ganun eh. Di ba? Oo. Isipin na kung ano nangyayari na sa kanya. Pupuntahan ko nga to, baka mamaya kung ano mga maisip niyan. Kasi di ba po, yun na nga na nangyari sa kanya, na-stress na siya doon, di ba? Kasi nga ganun yung nangyari. Kasi hindi mo naman po alam kung totoo ba yan. Wala naman siyang hindi niya sure eh. Tapos, pag sinabihan mo naman, todo advice ka, mga 1 oras na kayong mag-uusap, malalaman mo, ay, bumalik. Oo. Sobrang mahal ko lang din talaga. Yun. Kasi first boyfriend mo, di ba? Yes po. Tapos, actually may promise ring pa po may sing-sing pa, ganyan. So, sabi ko, lalaban ko to, mahal ko pa eh. At saka yung base sa mga kwento niya, yung mga pinagdaanan niya sa pamilya, Sa yung personal na buhay, buhay, ang epekto niyan, pag nakakita yan ng taong mamahalin,
Either Buhos. ibubuhos niya ng malala yung pagmamahal na yon or wala siyang ibibigay. Oo. Yan yung mga taong sobra magmahal. Kasi parang nahanap nila yung safe space nila. Oo. Laban to eh, no? Lalaban natin to. Tsaka finally, nung time na yon, finally may taong I see. nagmahal sa akin ng buo, ng walang pag-aalinlangan. Kaya iniisip ko po na parang Deserve niya lahat. deserve niya lahat. Sinalo niya ako dun sa mabigat na sitwasyon ko. Ikaw nakipag-break. Nung una po. Then, nagkabalikan din po kami. Tapos, Nag-cheat bumawi po. Tapos, sinatid niya na ako sa barko. Tapos, Pero after nag-cheat 4 ulit. months, may post daw na babae na ex niya. Tapos, ang caption daw po ex. Ang nasa ex ang Nakarating sa'yo yung post. Sino nag-send? tito ko na parang nakalimutan po siguro i-hide sa Sinend kanya. sa'yo ng tito mo. Sa mama ko po. Ang dami palang pinagdaanan. Ayaw pa kasi kung tapatin eh. Sinend ng tito Oo. niya sa mama niya. Sinend ng tito mo sa mama mo, sinend ng mama mo sa'yo. Yes po. Tinanong po ako ni mama na, kayo pa ba niya? Kasi may post na. So, kinonfront Opo. mo. Kinonfront ko po. Umamin. Hindi po siya umamin nung una. Ano lang daw yon? Wala po, hindi daw po totoo. Ano lang daw po, Nagpa-picture parang lang. siguro inuman lang daw po na nakasama niya lang, ganyan. Hindi ka na bumalik ulit. Hindi na, pero Diyos ko naman, hindi na siya bumalik. Naniwala na siya sa'yo. Nagwagi girl. na si Che. pero nung nasa barko po ako, Tama na yung nagresulta na yung rosaryo mo. nagmakaawa pa ako eh. Ha? Makaawa pa pala. Hindi na Mapuso. totoo. Eh, mahal niya eh. Mahal niya talaga. Nasa bunutan mo na siya. Parang umabot pa po ako sa point na gusto ko pang umuwi ng Pilipinas ulit para lang Save. i-save. Eh, Yung hindi na rin po. relasyon. Ang priority ko rin is... Ang priority ko rin po... Iwasan mo siya. Ano pa yun? Nanap ka niya. Ayun po, work lang talaga. So, pinili ko yung work, which is tama naman yung decision ko. True. Pero after po, nung pag-uwi ko ng Pilipinas, closure po. Nag-closure kami. Ano ba closure nun? Ano mo na? Nagbalikan kami ng sing-sing. At saka po, Ang hirap naman. Nag-exchange, binalik. Hindi. tapos, Hindi mo siya ka. masisisi. Minsan, ang hirap talaga makipaghiwalay. At ang hirap makipaghiwalay at ang higit man na mahirap ay yung panindigan yung desisyon na yun. Lalo na kung nasa kalagitnaan ka pa ng pagmamahal. Yes. at nasa kalagitnaan ng dagat. Dagat, di ba? Yung alam yung Lukot-lukot, no? gagawin. Hirap, no? Yun pang mahirap. Ang daming factors sa environment niya na magpapalungkot sa kanya. Yeah. Yung hangin, yung tunog ng dagat, sunset, yung dilim sa paligid. Ang daming factors na hindi lang siya sad, ang lonely nun. Hirap, di ba? Ano ko, ang daming mong lungkot. May nangyayari sa buhay ni Kai. Dami mong lungkot na nararamdaman. Hindi mo yan deserve. Sana maging happy ka na talaga. Sana maraming mangyari sa araw-araw mo na masaya. Marami kang taong makasalamuhan na Totoo. magpapasaya sa'yo, pasasayahin mo na magiging masaya lang yung vibe. May mga sablay man at times pero masaya pa din. Sana marami kang mga tagumpay na ma-experience sa magpapasaya sa'yo. Ang lungkot maging malungkot. Pero bilog ang mundo. Hindi habang buhay nasa baba ka, iikot din yan. Parang lifeline. Taas, baba, taas, baba. Baka naman pinapalakas ka lang. True. Pinapatibay ka. Hindi kaya. Yeah.